Mga unang araw ng Kristyanismo, habang nakatago sa ilalim ng mga katakob sa Roma, ang mga mananampalataya ay nakatayo sa kanilang panalangin. Ang kanilang mga braso ay nakataas sa orans posture na sumisimbolo sa pagiging bukas sa Diyos. Ito ay alinsunod sa tradisyon ng mga Hudyo sa kanilang pagsamba. Sa unang 4 na raang taon ng Kristyanismo, ay minana ng mga Kristiyano ang kaugalian ng mga Hudyo na sila ay tumayo habang nananalangin. Ngayon, pagdating ng persecutions laban sa pananampalataya, ang mga Kristiyano ay nagtago sa loob ng katakumba. Doon nila pinagdiriwang ang kanilang banal na Eucharistia, at kitang-kita sa mga murals ng katakumba ang larawan ng babae na nakatayo, ang kanyang makamay ay nakalahad patungo sa langit. Ang tawag dito ay ang orante position. Ito'y palatandaan o larawan ng simbahang nananalangin. Nang gawing legal ang Kristyanismo noong 313 AD, lumipat ang pagsamba mula sa mga bahay at katakumb patungo sa malalawak na basilika. Nanatiling pangunahing posisyon sa panalangin ang pagtayo, lalo na tuwing Linggo, ang araw ng muling pagkabuhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mas karaniwan ang pagluhod. Ang mga komunidad ng monghe ay binigyang diin ang pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa lumalalim na pananaw tungkol sa kasalanan, pagbabayad sala at kadakilaan ng Diyos. Kung ang mga unang Kristiyano ay nakatayo sa kagalakan ng muling pagkabuhay, ang mga sumunod ay lumuhod sa paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng makapangyarihang Diyos. Mula sa katakumb hanggang sa katedral, mula sa pagtayo hanggang sa pagluhod, sumasalamin ang mga pagbabagong ito sa lumalalim na ugnayan ng pagsamba, teolohiya at kultura sa kasaysayan ng Kristyanismo. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na may malalim na kahulugan ang posisyon sa panalangin. Ang pagtayo ay nagpapakita ng pananampalataya at kahandaan, habang ang pagluhod naman ay patuloy na tanda ng pagpapakumbaba at debosyon.